Kamusta po mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po ni Kamanong ang inyong lingkod. Ito po, nakakalungkot po. Parang kailan lang po, 2 years ago, ang mga media, talagang sirang-sira sa kanila ang mga Marcos. At talagang ang mga Marcos, kaya lang nakabalik dahil nagamit ang social media mga katambay. Pero ngayon, ni isa, di ba? Ni isa. Wala halos media, mga mainstream media malalaki na talagang tinatangkilik po ang Iplidong Marcos. Maliban lang po sa natatanda ni Kamanong na isang istasyon, ang SMNI, ang tumangkilik po sa Iplidong Marcos, lalo nung kampanyahan. Pero ngayon, iba na po ngayon ang sitwasyon. Painggan po natin ang balita sa UNTV. Nabaliktad na po ang sitwasyon mga katambay at komentuhan po natin ang sinabi po ng Pangulong Marcos Jr. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang papel ng media kontra fake news. In this time of unregulated social media, of fake news, artificial intelligence, now more than ever, we need your help in empowering our people to distinguish the truth from fiction and facts from blatant lies. Sinabi po yan ng Pangulo sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Association of Philippine Journalists. Binigyang diin din ng Pangulo ang kontribusyon ng malayang pamamahayag para mapanatili ang demokrasya at para mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno. Pagtitiyak pa ng Pangulo, may hakbang ang gobyerno para protektahan ang lahat ng mga media worker at practitioner. You likewise help in holding... Yan po, nakita po natin mga tambay. Mahal na po ngayon, baliktad na po. Nanalo na po ang Pangulong Marcos, hindi na po niya kailangan ang mga vlogger at ang social media mga katambay. Nakadepende na po siya ngayon, bumaliktad na po. Yung dating isinusuka po ang Iplidong Marcos ng mga malalaking mainstream media, kahit pa po nung panahon po ng mga Aquino, talagang wala pong simpati ang malalaking istasyon po sa Iplidong Marcos. Di ba? Maliban lang po nung mauso po ang social media, talagang nagamit po ang social media at napakarami pong vlogger na nung panahon na hindi pa nakikilala daw di umano ang estilo ng Pangulong Marcos Jr. Nasa kanila po ang simpati, lalong-lalo po ni Maharlika. Si Maharlika po ay talagang solid Marcos po yan. Kaya nga po Maharlikans ang kanyang vlog. Kaya lang nung matuklasan niya po ang kung paano magpatakbo at kung ano ang nasa likod di umano ng Marcos, nakita niyo lang po ngayon kung paano po labanan at talagang napakarami niya pong sinisiwalat po dito po sa Pangulong Marcos Jr. Kaya nakita po natin, napakarami po na nagamit, di po ba? Sila Sangkay, di po ba? Yung si Sangkay na Talano Gold at marami pang iba. Yung iba po na natili dahil nga po nauso po ang bayaran di umano sa social media, lalo po yung sinasabing tagapagtanggol po ng Bagong Pilipinas. Dahil marami raw pong swelduhan dyan. Kaya nga po meron sinasabi pa mga GCash vlogger, mga tambay. Pagka sumama ka po sa sinasabi tagapagtanggol ng administrasyon, ay ba, sigurado na raw ang kita, mga katambay. Ganun po ka-powerful ang media natin ngayon, ang social media. Pero ngayon sa kabila nito, na talagang yung panahon na sirang-sira sila at hindi sila tinatangkilik ng mainstream media, ngayon po, talagang ang mga social media na po ang pinagkukunan na ng fake news, mga katambay. Hindi na po ang mainstream media. Talagang bilib na bilib po ang Pangulong Marcos sa mga media natin ngayon. Kasi, paano naman hindi bibili, mga katambay? May nakikita bang problema ang mainstream media, lalong malaking media? Tanong ni Kamanong, may nakikita po ba anomalya sa pamahalaan natin ngayon? Di po ba? Wala. Di ba? Bulag sila, may piring ang mata at nagbibingi-bingihan, di po ba? Napakarami pong issue ng bansa, di ba? Lalo yung naglabasan na sobra-sobrang confidential fund at extra confidential nila, extra kung ano extra at isang damukal na pera
na hindi maipaliwanag kung paano nauubos, di ba? Lalo sa kamera. Di po ba? Yung issue na hindi po pwedeng hingan ng resibo kung paano lang inuubos o ginagastos ang kanilang pondo, ganun din sa Senado. Wala, bulag po ang diyan, ang media, di po ba? Kaya gamit na gamit po at talagang mahal na mahal ng bagong Pilipinas ang media, di po ba? At yung mga sinasabing bilyon-bilyon, di umano, na hindi maipaliwanag. Yung issue po sa Maharlikans o sa Maharlika Fund, wala na rin pong issue, balita ang media ron. Tahimik po ang media ron, di ba? Dito po, sa may issue po, halos tahimik po. Itong bago lang po. Itong isang damukal na pinagawa na blood control ng Pangulo, 5,500 plus. Tahimik po media dyan. Bilyon-bilyon po ang ginastos ng pamahalaan dyan. Ni Juan de la Cruz. Di po ba? At ito pong issue sa PhilHealth na bilyon-bilyon po rin. Hindi rin po tinututukan ng media yan, mga tambay. Hindi po. Wala po sila nakikitang problema, anomalya, korupsyon sa bagong Pilipinas. At yung sinasabi pong isang damukal na smuggler sa ating bansa, kaya nagmamahala ng bigas natin, wala rin nakikitang problema media dyan, mga tambay. Hindi rin na tinututukan yan. Opo. Ganyan po katindi ang media ngayon. Yung nung araw, nung mga panahon na mabahong-mabaho ang mga Marcos, ngayon po, mabangong-mabango po ang media. Kasi po, may natuklasan din po kasi si SAS Rugandos about sa media. Nakasama raw po ito sa payroll. Ang mga mainstream media nating malaki, sabi ni SAS, Kisas, di umano, naka-payroll po ito. May mga sweldo raw po di umano ang ating mga malalaking media sa ating bansa. Kaya po, wala po nakikita ang problema dito po sa administrasyon. Ang ating malalaking media, mga mainstream media. Di po ba? Nakita niyo naman po, talagang katulong pa di umano ng administrasyon kung sa mga Duterte kung paano pabagsakin ang mga Duterte, ang Vice President kung paano gawa ng issue. Katulong pa ang media para sirain at pabagsakin ng Duterte sa ginagawa nilang political harassment. Di po ba, mga tambay? Napakarami po. At yung yung nag-iisang istasyon na tumulong sa kanya nung kampanyahan na yung istasyon na lang yun ang tumangkilik sa kanya. Ngayon po, wanted po yung may-ari ng istasyon, mga tambay, si Kibuloy. Nag-iisa po yun na istasyon na nakatulong po sa kanya. At doon din po siya sa istasyon na yun na ipagdebate. Doon lang po. Doon sa istasyon na yun. Pero ngayon, wanted po yung may-ari ng istasyon. Ganun po tumanaw ng utang na loob ang ang Pangulong Marcos Jr. di umano. Kasi pati naman yung dating Pangulong Duterte, tinanawan din po ng utang na loob po, di ba, ng mga Marcos. Sa kabila ng ipalibing ang matandang Marcos Sr. sa tagal na hindi na ililibing, ang nakapagpalibing lang yung taga Davao nga, di po ba? Ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, ano po ang sinusukli? Ang utang na loob na pang sukli. Ipahuli, iparesto sa ICC at sa Interpol, mga tambay. Di ba? Ganon din ang ginagawa sa bise. Yung sinasabing bagong Pilipinas na niligawan nila. Di ba? Ngayon, sirang-sira na. Tinanggalan pa. Binawasan pa ng seguridad. Ibang klase po tumanaw na utang na loob. Dahil nakapwesto na sila, nakabalik na sa kapangyarihan, at nagamit di umano mga media. Kaya po ngayon, bango-bango po ng media po ngayon. Ipinagtatanggol at sinasabihan pong magagaling at talagang kalaban sa pagsugpo sa mga fake news, lalo sa mga mainstream media, mga tambay. Wala na ang mainstream media, wala na mga sinasabing vlogger na nakatulong sa kanya. Maliban na lang doon sa mga natitirang swelduhan, mga tambay. Yun at talagang hindi aalis sa kanya. Dahil yun po, di umano, ay meron pong natatanggap na bubusalan po ang ang mga bibig. Dahil mismo si Mr. Yung isang vlogger natin makabayan, di po ba? Di umano, mismo siya na natuklasan niya yung Mamang Kalbo. Mismo doon sa Mamang Kalbo na vlogger, bumukas yung bibig niya at nagsalita na sila'y swelduhan po sila di umano ng speaker ng camera, mga tambay. Ayon po rito
sa vlogger na isang makabayan at doon sa kalbo na vlogger na sinusweldohan daw di umano mga katambay. Kaya po, katulad ni Kamanong mga tambay, nagsasabi po ng totoo nangyayari sa ating bansa, nagkukomento. Kaya sa susunod, si Kamanong na po ang titirahin po ng mga bayarang vlogger mga tambay. Malapit-lapit na pong tirahin din si Kamanong ng mga bayarang vlogger. Di po ba? Dahil mismo ngayon ang Pangulo, halos sinusuka niya na ang mga vlogger, ang social media nakatulong sa kanya. Ano po tawag niya ngayon? Kasama na sa mga fake news. Ang hindi na po fake news ngayon, ang mga media, ang pinagkukunan po ng tamang report at hindi nagbibigay ng peke na balita ay ang mainstream media. Ang fake news na po ngayon, ang social media at ang mga vlogger na katulad ni Kamanong ay isa na rin pong fake news sa tingin po ni Pangulong Marcos Jr. di umano mga katambay. Nakakalungkot lang po. Parang kailan lang kung ligawan po ang mga vlogger na nagluklok sa kanya, sa Malacanang, sa pangunguna po ng mga Duterte supporters, mga Duterte vlogger. Ngayon po, itsapuera na po. Itsapuera ka na. Pag lumalaban ka pa at napag-initan ka pa ng bagong Pilipinas, may kalalagyan ka pa mga katambay. Isang damukal pa magiging kaso mo di umano. Kaya gamit na gamit daw po di umano ang pera ng bayan. Kung paano po sinasabi na magbayad, manuhol mga katambay, para lang bumango sa social media, bumango doon sa mga attack dog nila, di umano, dahil puro bayad. At yung sinasabi ni Sasso Truganos na may mga allowance, may mga pondo, pinopondohan ng gobyerno ang malalaking media at libre pa raw di umano ito pagka namamasyal ang Pangulo. Libre. Sagot lahat, pati hotel daw mga tabay. Very spoiled. Ayon po kay Sas mga tabay. At ako magregalo daw Malacanang dito mga tabay. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta ang regalo ang natatanggap ng mga empleyado ng malalaking media sa ating bansa. Ayon po yan kay Sas mga katambay sa mga natutuklasan ni Sas. Kaya nakakalungkot lang po mga katambay. Kung malalaman na, kung maririnig natin sa isang presidente na nakatulong na malaki sa kanya nung panahon ng kampanya na hindi man lang siya dinadala ng mainstream media dahil nakatutok po ito kay Leni Robredo at kay Isko. Pero ngayon, tae na sa Pangulo ang mga vlogger. Dito na siya ngayon. Sa dating sinusuka siya at talagang tae ang tingin sa kanya, lalo sa Pidong Marcos, tae. Sa mahabang panahon, bad shot siya sa mainstream media. Ngayon, bango-bango na ng social media, ng mainstream media sa kanya. At mabango na rin siya. At ang pamilya Marcos, napakabango na rin sa mainstream media makadamay. Bakit kaya? Hindi kaya may ganun? Dahil sa ganun? Di ba? Kayo po mga tambay, ano po masasabi nyo na dito po, nabaliktad na po sitwasyon. Ganito na po ang sinasabing may political will na Pangulo ng bansa. May political will at marunong tumanaw na utang na loob na ganitong klaseng leader sa ating bansa. Isang Pangulo na tumatanaw ng malaking utang na loob sa mga nagamit niya, sa mga nabudol niya di umano. Ganito tumanaw na utang na loob ang isang Pangulo ng ating bansa. Ano po masasabi niyo mga tambay? Nakakalungkot lang. Sa mga nabudol, sa mga vlogger, dahil isa na si Kamanong, sa talagang puspusan, dahil kay BP Sara, ay isa rin po akong bumoto sa ating Pangulo ngayon, dahil kay BP Sara. Kung hindi dahil kay BP Sara, baka hindi po bumoto si Kamanong. Muli po, talagang ganun ang buhay. Talagang pag nakuha mo na kapangyarihan, ikaw na hari. Bale, wala na sa'yo. May stiff neck ka na. May stiff neck ka na at hindi ka na makalingon doon sa mga nakatulong sa'yo. Hirap mo na ililingon ang iyong leg. Dahil may stiff neck ka na. Ganun po talaga. Kapangyarihan. Kailangan hindi na mawala. Gagawa ko ng paraan. Kahit ano gagawin namin para manatili kami ng mahabang panahon sa kapangyarihan. Hindi po sila greedy. Hindi po sila ganid.
Ganyan po ang bagong Pilipinas. Paalam po mga tambay, sa muli po, nakakalungkot. Bye-bye.